Magandang araw sa iyo, Tito Makoy, at sa lahat na nakikinig sa iyong channel. Magtatago ako sa pangalang Sabino. Early 2000 noon, pauwi ako buhat sa lungsod na katabi ng bahay namin. Sumakay ako sa jeepney. Alam niyo po, noong panahon na iyon sa lugar namin, namamayagpag pa ng husto ang mga jeepney. Wala pang gaanong kakompetensyang multicab at yung mga van express na karaniwan na ngayon. Kaya punuan pang palagi ang bawat biyahe ng jeepney. Meron pa itong konduktor na nangungulikta ng bayad. Noong panahon na iyon, 5 piso pa lang ang pamasahe mula sa bayan namin papunta ng lungsod. Subalit Tito Makoy, noong nangungulikta na ang konduktor, pagkapa ko ng wallet ko sa bulsa ng aking pantalon, nawawala ang wallet ko. Kinapa ko na lahat na bulsa magkabilaan. Talagang wala, Tito Makoy. Alam niyo po, pinagpapawisan na ako ng husto. Patuloy ako, Tito Makoy, sa pagkapa ng aking bulsa habang papalapit na ang konduktor. Ngunit talagang nawawala ang wallet ko. Hindi ko po alam kung nahulog ba o nadukutan ako sa lungsod. Buti na nga lang at merong 4 na pisong barya sa aking bulsa. Bagamat nabuhayan ako ng kaunti, Tito Makoy, ngunit alam niyo po, kulang ito ng piso. Ang tanging pumasok na lang sa isip ko, Tito Makoy, noong panahon na iyon ay makikiusap na lang ako sa konduktor at magpapaliwanag. Ngunit nang iabot ko sa kanya ang 4 na piso, nagreklamo ka agad dito. Ako naman, Tito Makoy, sa mababa at mahinang pananalita, sinabi ko talaga ang totoo. Nako Brad, lumang estilo na yan. Mga tanga na lang at walang utak ang bumibili sa mga ganyang kwento. Sa susunod, kung walang pamasahe, huwag sasakay, maglakad na lang. Yan, Tito Makoy, ang wika ng konduktor sa akin. Napahiya ako ng husto, Tito Makoy. Nagmukha akong mandorogas. Kapatid, hindi ako nagsisinungaling. Kung gusto mo pagbaba ko, hintay ka ng kaunti para kumuha ako ng pandagdag sa aking pisong kulang sa pamasahe para mabigyan kita. Ito, Tito Makoy, ang mababang pananalita ko sa konduktor. Ngunit Tito Makoy, hindi niya tinatanggap ang aking pagpapaliwanag. Patuloy lang ito sa pagngangawa. Alam niyo po, yung bunganga niya parang babae, hindi matigil-tigil. Ang maganda naman, Tito Makoy, kasi lingid sa kaalaman ko, nakasakay rin pala doon ang aking dating guro noong high school. Magkano ba ang kanyang kulang? Ako na lang yung magbabayad. Ito ang kanyang wika sa konduktor at siya nga ang nagbigay ng kulang na piso na pamasahe ko. Alam mo, Tito Makoy, hiyang-hiya ako sa aking dating guro. Kasi pati siya nadamay sa pangyayaring ito sa buhay ko. Ngunit ang guro kong ito talagang mabait siya, maging noong estudyante niya pa lang ako. Napakabait talaga nito. Alam mo Brad, kilala ko siya, estudyante ko yang dati. Mabait yan. Hindi yan mandorogas, kaya naniniwala ako sa kanyang sinasabi. Ito pa, Tito Makoy, ang pagtatanggol sa akin ng dati kong teacher. Ngunit sa kabila niyan, hindi pa rin nagpatinag ang konduktor. Alam niyo po, luma na kasi ang ganyang style. Lumang-luma na talaga yan, hindi na yan bumibenta. Iyan pa, Tito Makoy, ang dagdag na wika ng konduktor. Alam niyo po, kung gugustuhin kong magpakababa, pwede ko siyang akayin papasok sa bahay namin. Tapos, ipakain ko sa kanya ang buong alkansya na pinaglalagyan ko ng aking mga barya. Kaso Tito Makoy, hindi na ako tatapak sa ganyang kababawan. Kasi napakababaw na bagay lang yan. Lumipas ang ilang taon, pagkatapos ng aking pagsusumikap, walang nangyayari sa akin sa kakarampot na sinasahod ko sa aking trabaho. Alam nyo na po, matataas ang mga bilihin sa atin, palaging kapos, kahit na wala pa akong pamilya. Dahil dito naisip kong mangibang bansa. At sa swerte nga, nakalipad ako papalabas ng Pilipinas noong 2008. Di ko na babanggitin kung saang bansa, Tito Makoy.
Basta maganda ang aking napasukan, maganda ang aking salary package, nakaipon ako. Nasa bakasyon ako noon. Pagdating ko sa Manila, hindi muna ako dumiretso sa probinsya namin. Aksidente naman Tito Makoy na nagkita kami ng dati kong kaklase sa college habang nasa Mall of Asia ako. Niyaya ko siyang kumain. At habang kumakain kami, masaya ang aming kwentuhan. Sa pagkikwentuhan namin, inoferan niya ako ng house and lot sa isang subdivision na bagong bukas sa Cavite. Baka raw gusto kong mag-invest ng bahay at lupa. Alam niyo po, nadala ako sa kanyang buladas, kaya noong sumunod na araw, ginawa namin ang site visit sa subdivision na iyon. Ang subdivision Tito Makoy ay karaniwang subdivision lang, pangmasa kung maituturing natin. Ngunit nagandahan ako sa location at naisip ko ring maganda talagang investment ang house and lot, kaya kumuha ako. Dahil dyan, nagkaroon ako ng sariling bahay sa Cavite. Dito na ako umuwi. Sa probinsya namin tuwing nagbabakasyon ako, bumibisita na lang ako doon sa mga magulang ko ng ilang araw. Pagkatapos, dito na nananatili sa Cavite. Isang araw, umaga nag-jogging ako. Pagkatapos ay pumunta ako sa pamilihan. Malapit lang kasi sa isang palengke ang subdivision. Meron akong nakitang lalaki Tito Makoy na tila kilala ko siya. Nakaupo sa simentadong upuan, mayroong nakasabit na tuwalya sa kanyang balikat. Nang magkatinginan kami, sabay kaming ngumiti ng bahagya. Subalit Tito Makoy yung ngiting may pagdududa. Yung pagdududa na magkakilala ba kayo o hawig lang ang kanyang mukha sa isang taong kilala mo. Ganoon ang aming pagngingitian Tito Makoy. Sa wari ko, pareho ang aming pakiramdam. Nagdududa kung magkakilala kaming dalawa. Ako na ang naunang nagsalita. Kumusta? Yan ang wika ko habang nakangiti ako sa kanya. Ngunit Tito Makoy, sa ilang saglit na tinitigan ko siya, nakilala ko na Tito Makoy. Siya yung konduktor ng jeep noong sumakay akong kulang ang aking pamasahe. Sandali sir, parang kilala kita. Yan ang wika niya sa akin. Ako nga rin, parang kilala rin kita. Dati kang konduktor ng jeep, hindi ba? Yan Tito Makoy ang tanong ko na sa kanya. Ang galing mo naman, natatandaan mo ako. Alam mo ako, nakalimutan na talaga kita. Ay oo naman kasi, iilan lang naman kayong driver at konduktor. Samantalang kaming mga pasahero ang dami-dami namin. Kaya naman imposibleng matandaan mo lahat ang mga pasahero. Iyan Tito Makoy, ang palitan namin ng usapan. Alam mo Tito Makoy, talagang nasa kultura natin na pagdayuhan tayo sa ibang lugar, oras na meron tayong makitang taga roon sa lugar natin, masaya at maganda sa pakiramdam. Sa aming pagkikitang ito, inaya ko siyang mag-almusal sa isang karinderya. Nagkwentuhan kami habang kumakain. Dikoy pala ang kanyang pangalan. Nagpakilala siya sa akin. Sa aming pagkikwentuhan nung oras na iyon, nasabi ko sa kanya kung bakit hindi ko siya makalimutan at hindi ko nakakalimutan dahil nga doon sa pangyayaring kulang ng piso ang aking pamasahe. Alam mo Tito Makoy, nakita ko sa kanya na nahihiya siya sa akin nang sabihin ko kung saan kami nagkakilala. Tapos punong-puno ito ng paghingi sa akin ng paumanhin. Sa akin naman Tito Makoy, wala na ito kasi matagal ng panahon na yun. Ilang taon na ang lumipas. At habang pinagmamasdan ko siya, kitang-kita ko sa kanya na tila hindi gaanong maganda ang kanyang kalagayan sa buhay. Kahit nga ganoon na ang aking nakikita Tito Makoy, nangumusta pa rin ako sa kanya kung ano ang kanyang kalagayan, kumusta ang kanyang trabaho. Nagkwento siya sa akin Tito Makoy na noong humina na pala ang pamamasada sa jeepney dahil sa nagsulputan na ang mga multicab at van, nagpasya siyang pumasok sa isang pabrika dito sa Cavite. Dito na siya nakapag-asawa at dito na rin bumuo ng kanyang pamilya. Ngunit hindi permanente ang trabaho. Dahil nga Tito Makoy, alam naman natin sa Pilipinas, kontraktual na talaga ang naghahari sa mga trabaho.
Ngayon wala siyang permanenteng hanap buhay, kaya sa palengke siya tumatambay, kargador ng mga bagahe. Kumikita siya para sa pang-araw-araw ng kanyang pamilya kahit na papaano. At dahil nga maliit lang ang palengke naman, kaya kakaunti lang ang kanyang kinikita. Kung tutuusin, hindi sapat sa lahat na pangangailangan ng kanyang pamilya. Dikoy, buti pa kaya doon tayo sa bahay. Alam mo, meron akong ipapaayos sa iyo. Papalinis ko ang mga alulod ng bahay, tapos yung mga sirang knob ng pintuan at yung mga hanging cabinet. Ikaw na lang kaya ang gumawa sa halip na kukuha ako ng iba. Ito Tito Makoy, ang wika ko kay Dikoy. Sumama nga sa akin si Dikoy. Ipinagawa ko sa kanya ang lahat na kinakailangang ayusin sa bahay. Natapos niya lahat bago magtanghali at tuwang-tuwa ito nang abutan ko siya ng 1,000 piso bilang bayad. Sa una, nahihiya nga itong tanggapin dahil ayon sa kanya, napakadali naman ang trabaho at hindi nga inabot ng kalahating araw. Ngunit ako na ang nagpumilit sa kanyang tanggapin ito. Inimbita ko na rin siya Tito Makoy na tumambay na muna sa bahay para meron akong kakwentuhan. Umalis siyang sandali, bumili ng pagkain para sa kanyang mag-iina at ibinigay sa kanyang asawa ang natira sa kanyang pinamalingki na galing sa inabot kong bayad. Pagkatapos Tito Makoy, bumalik ito sa bahay. Ang aming pagkikwentuhan nung araw na iyon, inabot ng hapon. Ang daming kwento sa akin ni Dikoy tungkol sa kanyang buhay. Mula noong umalis siya sa pagiging konduktor ng jeep, napadpad dito sa Cavite. At yung mga panahon na nawawalan siya ng trabaho. Ayon nga sa kanya, minsan raw ginagamit niya ang kanyang katawan dala ng kagipitan. Nakakahiyaman raw na aminin, ngunit sinabi niya sa akin ang buong totoo. Ayon sa kanya Tito Makoy, mga lalaking nagtatago lang ang kanyang mga naging customer. At ayon pa nga dito kay Dikoy, nakakagulat daw na marami palang ganoon. At tila yata Tito Makoy, magkakakilala raw ang mga kumukuha sa kanya kasi minsan siyang nagkaroon ng yung pinakaunang customer niya. Meron ng mga nag-text sa kanyang sumunod pa. Kaya nagdududa siya na ang mga nag-text na iyon ay kakilala ng kanyang unang naging customer. Bagamat nagulat ako sa kanyang revelasyon, ngunit sinabi ko sa kanya na walang problema yon. Ang mahalaga, hindi siya nagnanakaw. Mula noong araw na yon Tito Makoy, napadalas nang tumatambay sa bahay si Dikoy. Pagkatapos ng kanyang pagbabagid sa palengke, umuuwi muna sa kanila para dalhin ang mga pagkaing lulutuin ng kanyang asawa para sa pamilya. Kasabay na rin ang iaabot niya sa kanyang asawa ang kanyang munting kinita. At kung linggo naman, umaga pa lang narito na siya sa bahay. Tuwang-tuwa naman ako kasi pareho kami walang malapit na kaibigan dito. Kaming dalawa lang talaga ang totoong magkakilala at magkaibigan. Hanggang sa isang gabi sinabi niya sa akin na hindi niya raw alam kung bakit tila yata hinihila siyang palagi ng kanyang mga paa para tumambay sa bahay. At maging ako rin Tito Makoy, parang hindi kumpleto ang araw ko kung hindi siya tumatambay sa bahay. Hanggang isang araw Tito Makoy, umuwi sa kanyang mga biyanan ang kanyang mag-iina. 2 linggo raw doon ang kanyang mag-iina magbabakasyon kasi bakasyon naman ang eskwela noon. Kaya mananatili muna sa kanyang mga biyanan. Nung unang gabing wala ang kanyang mag-iina, dito talaga kami nagjamming ng todo. Sa pinakaunang pagkakataon, ako Tito Makoy, talagang aaminin ko na sa iyo na isa ako sa mga lalaking nagtatago. Lalaking lalaki kung titingnan mo, ngunit attracted ako sa kapwa lalaki. Itong si Dikoy, noong tumatama na ang alak sa amin, namumula-mula na ang kanyang mukha. Lumalabas na ang pagiging magandang lalaki nito. Bagamat malaki ng kaunti ang kanyang tiyan, ngunit hindi pa rin nawawala ang pagiging magandang lalaki niya kasi guwapo ang kanyang mukha. Marami kaming nainom Tito Makoy noong gabing iyon, pareho na lasing, ngunit hindi naman yung lasing na nawawala na sa sarili, hindi na alam kung ano ang ginagawa. Lasing talaga kami, ngunit hindi ganoon. Natulog kaming magkatabi. Ayaw niya kasing matulog sa isang silid na ibinibigay ko sa kanya, habang ako naman sa aking silid tulugan matutulog. Alam mo Tito Makoy, hindi maganda kung ako matutulog sa aking silid
Samantalang siya, bisita ko, matutulog lang sa sala. Kaya ang ginawa ko, naglatag ako ng banig at nilagyan ko ng comforter sa sala. Magkatabi kaming natulog. Sa aming pagtulog dito, Makoy, naganap ang hindi ko inaasahang magaganap sa aming dalawa. Yung pribadong bagay. At si Dikoy mismo ang gumawa ng hakbang. Alam mo Tito Makoy, kahit na sinasabi ko sa yung isa ako sa mga lalaking nagtatago, ngunit ang totoo niyan, hindi pa ako nakaranas ng pribadong bagay sa kapareho lalaki. Ngayon lang, kaming dalawa ni Dikoy. Ito ang pinakaunang pagkakataong naranasan ko. Noong magising kami, maliwanag na ng maliwanag, nakayakap siya sa akin. Ako Tito Makoy, sa aming paggising nahihiya ng kaunti. Dahil nga sa lasing kami, baka isipin niyang sinamantala ko iyon kahit na siya ang nakayakap sa akin sa aming paggising. Okay lang ba sa'yo? Yan Tito Makoy, ang tanong niya sa akin na casual na pagtatanong. Ikaw Dikoy, okay lang ba sa'yo? Alam mo merong ginawa tayo kagabi, baka hindi mo alam. Yan Tito Makoy ang wika ko sa kanya. Alam ko yun, ako nga ang gumawa ng unang hakbang. Baka galit ka, baka hindi mo gusto ang nangyari. Yan Tito Makoy ang kanyang mga pagtatanong sa akin. Okay lang ako. Nagawa natin yun, walang pilitan, pareho natin ginusto kaya walang problema. Okay lang yun. Yan Tito Makoy ang naging tugon ko sa kanya at ngumiti sa akin si Dikoy. At yun na Tito Makoy, ang umpisa naming dalawa. Naulit at naulit ang naganap na iyon habang nasa biyanan niya ang kanyang mag-iina. Madalas kasing nasa bahay nagpapalipas ng gabi itong si Dikoy. At kahit pa noong bumalik na ang kanyang mag-iina, nagagawa pa rin namin paminsan-minsan ni Dikoy. At noong araw na kinakailangan ko nang bumalik dito sa ibang bansa, lungkot na lungkot itong si Dikoy. Lalong-lalo na Tito Makoy noong nagkaroon tayo ng pandemic, inabot ako ng 4 na taon bago nakauwi sa Pilipinas. Lungkot na lungkot talaga si Dikoy. Kaya naman noong lumuwag ng pandemic, umuwi ako, bumawi talaga itong si Dikoy. Nagpatuloy kami Tito Makoy sa aming lihim na ugnayan hanggang sa ngayon, nagpapatuloy kami. Habang wala ako sa Pilipinas, tinitingnan-tingnan ni Dikoy ang bahay, iniilawan niya ito tuwing gabi at nililinis kung kinakailangan ng linisin ang loob at labas ng bahay. Kasama na rin ang pag-aasikaso ng mga bayarin gaya ng bayarin sa tubig at kuryente. Kapalit ito Tito Makoy ng regular na kaunting tulong na ibinibigay ko sa kanya buwan-buwan para sa kanyang pamilya. Nagpapatuloy naman siya sa kanyang pagbabagid sa palengke. Hindi na rin siya nag-apply sa mga pagawaan dyan sa Cavite. Kasi ayon kay Dikoy, kung susumahin daw kasi pareho lang ang kanyang kinikita pag pinagsama-sama na ang kaunting buwanang iniaabot ko sa kanya kapalit ng pagbabantay sa bahay. Kaya nagpatuloy na lang siya sa kanyang pagbabagid sa palengke. At nitong huli nga Tito Makoy, binilhan ko rin siya ng bagong cellphone para maayos ang aming komunikasyon habang narito ako sa ibang bansa. Nakapunta na rin ako sa kailang bahay at noong bumisita ako, naikwento ni Dikoy sa kanyang asawa ang tungkol sa 1 pisong kulang na pamasahe ko noon sa jeepney. Alam niyo po, tumatawa ang asawa nito sa kwento ni Dikoy. Sa unang pagbisita ko sa kanilang bahay, nakita kong masikip ang kanilang inuupahang bahay. Dahil dyan Tito Makoy, nakaramdam ako ng awa. Gusto kong tulungan si Dikoy na magkaroon ng permanenteng kabuhayan. Ngunit hindi ko ito sinabi sa kanya. Lingid sa kanyang kaalaman ang aking plano. Alam niyo po na engganyo kasi akong tulungan siya kasi nakikita kong masinop na masinop itong si Dikoy. Hindi nga ito nanghihingi sa akin ng pera. Ako talaga ang kusang nagbibigay bilang tulong dahil nga sa nakita ko ang kanyang sitwasyon. At lingid nga sa kanya ang aking plano, palihim akong pumunta sa isang iron workshop na medyo malapit lang sa aming subdivision. Pinagawan ko siya ng fishbowl cart. Magandang pagkakadesenyo ang sinabi ko doon sa gagawa. Yung disenyo Tito Makoy na sinabi ko sa gagawa, dito niya itatago ang mga gamit
Pinakiusapan ko rin siya na madaliin ang paggawa nito. At noong tapos na nga, binayaran ko na, siniguro ko kay Dikoy na tumambay siya sa bahay noong gabi. At noong nasa bahay na siya, tinanong ko siya, Tito Makoy, kung halimbawa bibigyan ko siya ng puhunan at fishbowl cart, kung gusto niya ba ang ganoong hanap buhay. Ay oo naman, siyempre. Alam mo, matagal ko na ring iniisip ang ganyang plano. Kaso nga lang talagang walang puhunan, hindi makaipon kasi yung kinikita ko naman araw-araw. Kulang pa sa pagkain ng aking mag-iina. Natuwa ako, Tito Makoy, sa kanyang sinabi kasi swak na swak ang plano at ang naisip ko. Kaya kinabukasan, umagang-umaga, pumunta kami ni Dikoy doon sa iron workshop. Nanlaki ang kanyang mga mata nang sabihin kong itulak na niya ang isang cart na naroon kasi sa kanya na yun. Hindi talaga makapaniwala si Dikoy. Ang problema lang, Tito Makoy, kasi medyo malayo-layo ang pagtutulak na aming gagawin kasi ang layo ng iron workshop, kulang-kulang ng 2 kilometro pa uwi sa amin at sa bahay ni Dikoy. Ngunit maganda talaga ang pagkakagawa. Malaki ang gulong, kaya madali itong itulak. Tulak-tulak ni Dikoy ang fishbowl cart, sinabayan ko siya sa paglalakad. Liban pati, Tito Makoy, sa fishbowl cart, meron na rin akong binili sa SM na mga fishbowl na piprituhin. Nakalagay na ito sa loob ng ref sa bahay. Maging ang mga sangkap ng gagawing sausawan, nakahanda na rin. Pagdating namin sa bahay, Tito Makoy, tinimpla namin ang mga sausawan. Sinuguro naming masarap ang lasa nito. At pagkatapos noong hapon, pumuwesto na kami sa isang sulok sa harap ng palengke. Sinamahan ko talaga si Dikoy sa grand opening ng fishbowl business niya, Tito Makoy. Alam niyo po, nagtatawanan talaga kami ni Dikoy kasi ang tawag namin grand opening. Nagluluto si Dikoy ng fishbowl, ako naman kumakain na. Ginagawa ko iyon para mapansin ng mga tao ang kanyang negosyo. At yun nga, Tito Makoy, success talaga ang pinakaunang araw, yung grand opening ng fishbowl business ni Dikoy. Alam niyo po, yung 5 balot na fishbowl na binili ko sa SM, naubos talaga nung hapon na iyon. Iyon na ang pinaikot ni Dikoy na puhunan. Napalago niya ito at kinalaunan nga, nagdagdag na rin siya ng goto. Isang malaking kaldero ng goto ang kanyang niluluto, kasabay niyang ibinebenta sa fishbowl. Maganda, Tito Makoy, nakukuha nila ang kanilang pangangailangan araw-araw at makalipas nga ang ilang buwan, kitang-kita kong nakaahon sila sa masyadong hirap. At sa ngayon nga, Tito Makoy, kitang-kita ko na pinagyaman nila ang aking kabuhayang ibinigay. Kasi gumanda na ng husto ang kanilang pamumuhay. Kumuha na rin sila ng isang unit sa subdivision kung saan ako nakatira. Sa halip kasi nalilipat sila ng bahay na uupahan, ito na ang kanilang naging desisyon, ang kumuha na lang ng isang unit sa subdivision na hulugan. Kayang-kaya naman nila, Tito Makoy, kasi simpleng subdivision nga lang naman ang aming tinitirhan. At sa bahay nila, ang ginagawa ng asawa ni Dikoy, nagbabarbecue rin ito, nag-iihaw ng isaw, hotdog at Adidas. Ang kanyang mag-iina, ito ang ginagawa rin tuwing hapon sa bahay nila. At yung mga nakatira sa subdivision, dito na rin bumibili. Kaya malaking bagay, Tito Makoy, malaking pagbabago sa kanilang buhay. Ganoon pa man, pag nasa bakasyon ako, lagi pa rin naming naisasabit ni Dikoy ang para sa aming dalawa. Hindi ko lang alam, Tito Makoy, kung merong damdaming namamagitan sa aming dalawa o bumabawi siya sa pagkakaroon namin ng ugnayan. Ganoon pa man, Tito Makoy, hindi na ito gaanong katanungan sa akin kasi kitang-kita ko naman at ramdam na ramdam kong pareho kami masaya sa aming lihim na ugnayan. At kahit pa abala na ng kaunti itong si Dikoy sa kanyang negosyong fishbowl, ngunit palagi pa rin itong tumatambay sa bahay tuwing gabi kung nasa bakasyon ako. Isang gabi nga, Tito Makoy, habang nagkikwentuhan kami, ayon kay Dikoy, karma raw siguro ang nangyayaring ito sa buhay niya. Kasi noon raw,
Nagsalita siya sa akin ng maaanghang dahil lang sa kulang ng piso ang aking pamasahe. Ngunit ang kapalit noon, kabuhayan nila ang aking ibinigay. Nako naman Dikoy, masyado nang matagal yun. Huwag kang masyadong madrama dyan. Matagal na panahon na yun, wala na yun, nailibing na yun sa limot. At saka alam mo ba, walang problema yan kasi sa ngayon naman, libre ako sa produkto ng asawa mo. Yan Tito Makoy ang tumatawang pagbibiro ko kay Dikoy. Aling produkto naman yung sinasabi mo? Yan ang tanong niya sa akin. Ano pa? Di yung hotdog. Yan Tito Makoy ang biro ko kay Dikoy. Alam niyo po, nagtawanan kaming dalawa kasi nagets ni Dikoy ang sinasabi ko. Kaya naman Tito Makoy, noong gabi ding iyon, binigyan niya ako ng hotdog. Oh, Tito Makoy, yung mga inggiterong tagapakinig mo. Alam mo Tito Makoy, sa ngayon, masasabi ko sa kabuuan, masaya ako sa aking nakikitang sininop talaga ng gusto ng mag-asawa ang kaunting tulong na ibinigay ko. Ito ngayon ang kanilang kabuhayan at maganda ang takbo. Liban pa sa masayang ugnayan naming dalawa ni Dikoy, ang aming lihim na romantikong relasyon. Alam niyo po ang pagiging arogante niya noon sa akin noong kulang ng piso ang aking pamasahe. Nakita ko ngayon na hindi siya ganoon ka-arogante. Kaya pwede kong sabihin na maintindihan natin siya sa sitwasyong iyon kasi sa dami ba naman ng mga manluloko kaya ganoon siya nakapagsalita sa akin. Kasi sa haba ng aming pagkakaibigan, kitang-kita ko at napagmasdan ko na talaga sa mahabang panahon, isang mabuting tao at mabait itong si Dikoy. Hindi siya nagsasamantala sa akin. Hindi siya nagsamantala kahit kailan. Hanggang dito na lang po Tito Makoy ang aking kwento. Sana po mapili nyo kahit na simpleng kwento lang ng ugnayan ng pareho lalaki. Ang iyong tagapakinig, Sabino. Maraming salamat Sabino sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo yung kwento mo, marami talagang mga nangyayaring ganyan. Nag-uumpisa ang pagiging magkaibigan at minsan mas malalim pa sa isang magkaibigan ang relasyon. Nag-uumpisa sa hindi magandang bagay. Kagaya sa inyo, nag-uumpisa ang inyong mundo ni Dikoy dahil lang sa kulang ng piso ang iyong pamasahe. At minsan naman, makikita natin, ang unang makikita natin sa isang tao parang arrogante, mayabang o yung masama ang pag-uugali. Ngunit kung nakikita na natin siya at nakikilala na natin sa pinakailaliman ng kanyang pagkatao, diyan natin nare-realize na hindi naman pala ganoon kasama ang isang tao. Kagaya ni Dikoy sa pagkikwento mo, sa paglalarawan mo, isang mabait na tao at marahil nga tama ka yung pagsasalita niya ng maanghang laban sa iyo dahil nga sa naglipa na talagang mga manduloko naman sa atin. Kaya hindi natin siya masisisi. Ganoon pa man, kahit na yan na nga ang pinapalagay natin, ngunit ang akin pa ring masasabi ay kahit papaano talaga paminsan-minsan mag-iingat tayo sa ating pananalita kasi hindi natin alam ang darating na araw. Kagaya kay Dikoy, maanghang ang kanyang binitiwang salita dahil lang sa pisong kulang na pamasahe. Ngayon, bumalik sa kanya, kabuhayan ang ibinigay sa kanya ng pasahirong kulang ng piso ang pamasahe. Maganda ang ginawa mo Sabino at pwede nating sabihing magandang karma ang nangyari sa inyong dalawa. Sa muli, maraming salamat sa iyong pagbabahagi ng iyong kwento. Ngayon mga kaibigan, sa ating shoutout, kakaunti lang ang nagpapa-shoutout buhat doon sa re-upload natin, ang pag-ibig ni Martin at ang pakialamirang tiyahin. Shoutout kay Edwin Glinis. Ang sabi niya, pa-shoutout Tito Makoy at tuwang-tuwa itong si Edwin. Tumatawa siya ng tumatawa doon sa description ni Martin sa mga iniririto sa kanya ng kanyang tiyahin. Sa muli Edwin Glinis, maraming salamat at shoutout sa iyo. At ang ating kapatid na si Teodoro Arasola ng Alcobar, Saudi Arabia,
Gusto niyang i-shout out ang kanyang mga kasamahan sa trabaho. Ang kanilang company ay Salim Al-Yami Company ng Al-Kubar, Saudi Arabia. Ayon kay Teddy Arazola, gusto niyang i-shout out sina Randy Fabustan, Daniel Cross, Ernie Carasio, Roger Pasha at si Albert Garcia. At ang kanyang mga katrabaho na hindi niya na raw iisa-isahin kasi napakarami raw nila. At syempre, shout out kay Teddy Arazola. Maraming salamat sa inyong tuloy-tuloy na pakikinig at suporta. At ang ating kapatid naman na si Florentino Jimenez ng Alcala, Pangasinan, shout out sa iyo, Tino. Ganoon din sa ating kasamahan sa Dubai na si Adon Adon Vlogs. Shout out sa iyo, Adon Adon Vlogs. Buhat naman sa mga medyo luma ng upload ang nagpapa-shout out. Shout out kay Jerry Gabion. Ang pagpapa-shout out ay isinulat ni Jerry Gabion doon sa lumang upload natin. Kung natatandaan nyo yung mabagsik pa rin si Tatang. Natatandaan nyo yung kwento na yung itong si Tatang meron siyang sekretong inumin. Ang kanyang sekretong inumin, yung alak na merong nakababad na ahas. Kaya Jerry Gabion, shout out sa iyo at maraming salamat. Ngayon, ang ating hinahanapan ng forever, ang babasahin ko po ay ang Team B. Para sa mga kasamahan natin na ngayon pa lang nakikinig, ang babanggitin ko pong mga pangalan, naghahanap yan ng forever. Naghahanap ng forever si Robert Mirapuente, Alfred TV 888, John M7, John Inglaterra, at si Alvin Santiago. Ganoon din si Rodney Carobin, JP Chulipa at si Felmer Borromeo. Sa mga naghahanap ng forever, pwede nyong kontakin ang mga binanggit kong pangalan kasi naghahanap sila ng forever. Sa muli, Robert Mirapuente, Alfred TV 888, John M7, John Inglaterra, Alvin Santiago, Rodney Carobin, JP Chulipa at Felmer Borromeo. Mga naghahanap ng forever. At sa mga nais magpa-shoutout, sa muli po sinasabi ko na isulat sa pinakahuling upload para siguradong mabasa ko yan. At sa mga nais namang magpadala ng kanilang kwento, ipadala lang po sa aking email titomarcos@yahoo.com at titomarcos@gmail.com. Maraming salamat po sa inyong lahat.